So good afternoon po mga kabayan, welcome to my channel. So discuss po natin dito yung mga pamumuhay sa Dubai. Unang tanong po, magkano nga po ba ang salary dito sa Dubai? So iba-iba po yan. Kasi po sa mga company, katulad po nun sa amin, nag-offer po sila ng 2,000, 2,000 dirhams, which is equivalent to 27,400 pesos sa pera natin dyan sa Pinas. Meron din pong 2,500 dirhams, equivalent to 34,250, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, and so on. Ayan po yung mga range ng salary dito. Pero once pagbago ka po, talaga pong nag-i-start naman sa mga ganong range, 2,000 to 2,500. So, ayan po ang mga salary dito sa Dubai na binibigay po, especially nowadays, ng mga employer. Kasi mababa po talaga ang mga bigayan ngayon. Hindi, unlike before po na medyo maganda-ganda ang offer ng mga employer. So, yun nga po, ang una. So, pangalawa po, magkano nga po ba ang renta rito sa Dubai? Ang renta po sa Dubai dito ay napakataas. Sa bed space lang po. Bed space po na tinatawag, yun po yung double decker na kama. Na 650 sa taas, kasi nasa taas nga, at 750 ron sa baba, kasi nasa baba ka. So yung 650 equivalent po sa pera natin na 8,900. At yung sa baba naman po na 750 dirhams, equivalent to 10,275 pesos. Yun po ang mga bed space pa lang. So kung magre-rent naman po kayo ng partition, nagre-range naman po siya ng 1,500 dirhams, equivalent to 20,550. Mga 2 tao po yun sa loob ng isang partition. Yun po magiging range nyo. 1,500 dirhams, equivalent to 20,550 pesos. Ang laki po, di po ba? At yung mga kwarto naman po, room, kung tawagin dito, nagre-range po ng 2,400 to 3,000 dirhams po. Which is 32,880 to 41,310 pesos po. Yun po ang range ng renta dito sa Dubai. At pangatlo naman po, ang mga food. So, gagastos ka po siguro dito ng mga, tipid na po to 500, depende, 300 to 500 dirhams sa isang buwan. Yan po yung range na magagastos mo. So, depende po sa iyo. Pinakatipid na po siguro yung 300 dirhams na makukonsumo mo. Yung 300 dirhams po, tingin ko kakasya. Depende po sa pagbabudget nyo. Actually, alam niyo naman po mga kinakain namin mga OFW, yung pambansang tinatawag, pambansang ulam, sardinas, noodles, mga pansit canton, mga instant po, mga dilata. Lalo po yung mga itlog, yan. Lalo po pagpatak ng third week of the month. Lumalabas na po talaga yung mga, kung tawagin yan mga tinabi-tabi mong mga dilata, itlog, at yan pong mga pansit canton. Yan po ang mga kinakain dito. Makikita nyo lang po yung mga masasarap na yan kapag sa sahuran. Yan, kakain mga masasarap ng konti, pampakonsuelo naman dahil nga ikaw ang nagtatrabaho, napapagod ka rin. Okay lang yung paminsan-minsan tuwing sahod. Kain din ng gusto. Pero totoo yung kabayan, every third week of the month, lumalabas na dyan yung mga itlog, dilata, mga sardinas, mga instant noodles, pansit canton, beef mami, lahat lumalabas na po yan. Hotdog, yan, lahat po ganyan na. Tuyo, kung ano po meron yan na. Talagang na yan kumbaga yan na po yung latak. Kumbaga paubos na po talaga. Yun po yun.
So, yun po. So, magagastos nyo po sa pagkain, 300 dirhams to 500 dirhams po maximum po yun. Yun po yung magagastos nyo sa pagkain. Nasa 5 to 7,000 po. Or 8, ganun po. Sa Philippine money po yun. Or yun po yung range nun. At pangatlo po, mga basic essential. Mga essential po, sabon, Colgate, conditioner, at kung ano-ano pa pang-ahit sa lalaki. Sa mga babae naman po, ano-ano po mampaganda nila. So, tingin ko po sa mga ganon within naman, sa isang buwan lang po, kukonsumo ka ng 100 dirhams. So, 1,000 plus na po yun sa pera natin sa Pinas. 1,000 plus. Mga ganun po ang range nun. 1,370, 100 dirhams ang magagastos mo sa mga essentials mo. Yun po yung range niyan. Toothpaste, yan naman mga basic natin. Sabon, shampoo, conditioner, yan, yung mga sabon panlaba, Downy, 100 to 150. So, papalo po ng mga 2,000 para sa basic essential sa pera natin. Ayan po yun. At pangatlo po, yung transportation. Kasi po yung mga nagtatrabaho, gaya namin, may mga car lift po na nagbabayad ka monthly. At meron naman po yung mga nagme-metro, yung mga train, mga bus. Yan po yung ginagamit nila, which is gumagamit kami ng null card doon. Parang sa atin sa LRT, may card din kami gano'n. Null card kung tawagin dito yon. Ayun. So, magagastos mo ron na yung all zone. So, sa lahat ng bus stop yun, lahat ng station, unlimited yon within a month, 350 dirhams yun, which is 4,795 sa pera natin yan sa Pinas. At may 250 rin po, 5 to 6 station po yun. Sa pera po ng Pinas, 3,425. So, yun po yung mga range nun. Ito na nga po tayo sa bagsak natin nung pagko-compute, pag-total po nung mga... Ito pa, bibigyan ko po example. Kung sa 2,000 dirhams po ang sasahurin nyo, ang salary 2,000. Pagpalagay na lang po natin ganun, 2,000 po ang sasahurin. Ang over sa inyo, so 650 po ang renta, dirhams. Sabihin na lang po natin yung mga essentials nyo, yung mga sabon 100 dirhams na lang. Tipid na po yun. Siguro wisik na lang. At pangkain naman po, 300 dirhams na lang po natin ipagpalagay. At sa transpo po, yung 6 station na lang po, 250 dirhams po. 5 to 6 station lang po yun. So, total na po nun, sa dirhams, 1,300. So, kung sa 2,000 ang salary mo, minus mo yung 1,300, matitiran ka po ng 700. So, yung 700 na yun, yun ang magiging income mo, extra mo. Yun kung hindi ka pa magpapadala sa atin dyan sa Pinas. Ayun, hindi pa kasama ron yung kung aalis ka, kung may lakad ka, gagala ka, pag off mo. Kasi ang totoo nito, bawat kibot mo rito, bawat labas mo, pera Hindi ka makakapunta sa pupuntahan mo kapag hindi ka gagastos. Minsan naabutin ka pa ng uhaw sa labas. So, bibili ka syempre ng kundi soft drinks, tubig. Abutin ka ng gutom, makakain ka rin. Kung kaya mo naman tiisin, so tiis na lang hanggang sa makauwi ka, doon ka na lang kakain. So, yung mga sinabi ko 1,300 na gastos mo within a month, yun pa lang po yung mga sinabi ko. Salary, sa salary mong 2,000, renta, essential, transpo, at yung pagkain mo. 1,300 na po yun. So, 700 na tira. Hindi pa po labas yung mga extra gagawin mo ng paggala o kung saan ka mapupunta o kung anong gagawin mo. So, 700 dirhams po ang matitira. Ayun po.
Equivalent po sa pera natin yun, 9,590 pesos. Kung hindi ka na po gagala, yun, mapapadala mo po yun sa, kung may pamilya ka o sa magulang mo, mapapadala nyo na po yun. Yan pong mga pamumuhay namin dito sa Dubai. Pagdating po ng third week, sigurado po yan. Talagang, kundi po itlog, lahat dilata. At yung pambansang pagkain po ng OFW, pansit canton. Itlog, yan, lumalabas po lahat talaga yan. Mga ganong linggo, third week. Sardinas yan, labasan po lahat yan. At yan na talaga ang ulamin. Lalo po minsan naman nagmamadali ka, madali ang luto. Hindi na nga po kailangan lutuin, mga tuna. Yung canton, sandali lang naman. Instant na instant. Kaya po yung mga OFW, napakasaya kapag nakakain kami ng yung sariwang-sariwa po ba. Tulad ng isda, yung baka. Dito, mga baboy po, wala naman pong sariwa. Lahat frozen. Kung di man po frozen, defrosted lang po yun. Ayan po ang pamumuhay dito sa Dubai. Masarap na mahirap. Masarap dahil po nakakatulong ka sa pamilya mo at nakakapagpadala. Mahirap dahil malayo ka sa pamilya mo at nag-iisa at walang kasama, kundi alam niyo po, totoo ka ba? Real talk tayo. Pumunta tayo mag-isa rito. Walang iba, walang kamag-anak. Swerte ng mga may kamag-anak kahit paano. Andyan yung susuportahan ka, tutulungan ka. Pero yung mga ibang pumunta rito sarili lang, solo lang, ayan, mahirap po talaga. Talagang lahat dadaanan mo. Sabi ko nga po, walang makakatulong sa iyo kundi sarili mo rito. Kasi po kung magkakasakit ka, kunwari nagkasakit ka ngayon, wala pong mag-aalaga sa iyo. Ikaw rin po mag-aalaga sa sarili mo. Kasi yung mga kasamahan mo rin po sa bahay o sa flat kung tawagin, may mga pasok din po yun. Hindi naman pwedeng magliban yun o umabsent sa trabaho nila nang dahil may sakit ka. May pamilya rin yun na kailangan mong buhayin o padalan kada sahod. Kaya hindi mo alagaan mo sarili mo rito. Ganun po ang rito. Napakahalaga ng kalusugan. Kasi wala pong tutulong sa'yo. Meron man, yung talagang tinrangkaso ko, mabigyan ka ng ulam. Siyempre, mahihiya ka rin Saka may pasok din yung iman. Minsan hindi ka rin talaga maasika. Gusto ka man asikasuhin. Hindi magawa. Kasi nga, busy. Busy yung mga tao sa dito. Pasok, uwi, laba, luto, linis, tulog, pahinga. Ganun po ang nangyayari. So, ang hirap po talaga ng buhay ng mga OFW. Lalo po pag nagkakasakit. Sakit mo, asikasuhin mo sarili mo, parang ganun. Yun po, totoo. Kaya kung yung mga pupunta po, mga nagbabalak, mas maganda po siguro agency from Pinas, tapos pupunta rito. Padadala ka na lang, kukunin ka na lang ng employer. Kaysa po yung marami po kasing nag-visit visa na until now, inabot na nga po nitong lockdown. Hanggang ngayon wala pang mga trabaho, dahil pong mga jobless. Yung iba, kagaya po ng sinabi ko kanina, swerte kung may mga family ditong visit visa. Paano po yung naglakas loob lang na maipagsapalaran na pumunta rito na talagang walang kamag-anak. Oo, may baon na pera, pero hanggang kailan? Hindi mo alam kasi kung kailan ka mahahire, magkakatrabaho ka ba agad. Hindi walang makakapagsabi noon. Lalo po ngayon, mahirap hanap ng mapapasukan. Ayun po ang hirap. Lalo po ngayon ang init sa labas. Talagang yung mga nag-a-apply, tiyagaan.
So, yun po ang mga ano rito. Mas maganda po talaga kung may employer na makakakuha sa inyo dyan sa Pinas o kung saan man, bago kayo pumunta rito. Akin, on opinion ko lang po yun. Kasi marami po akong nakita, hindi po kwento-kwento, hindi kung ano man. Marami po akong nakitang visit visa na pumunta rito na nahihirapan. Talagang halos sumuko na. Kaya minsan, ginagrab na yung, alam mo, may 1,800 dirhams o 2,000. Ginrab na nila yun. Talagang hirap na lang. So, ginrab para magka-visa, para mag-stay na lang din dito. Kaysa wala. Na ano silang umuwi ng bumalik ng Pinas kasi nga gumastos na. So, pilit na lang nilang yayakapin yung ganong halaga, ganong kaliit na offer, mabisahan na lang. Halos pang sarili na lang. Kung may pamilya ka talaga na mapapakamot ka na lang. Kaya po yun. Yung akin lang po, own opinion ko lang po yun. Mas maganda po, from Pinas makahanap na kayo ng employer bago pumunta rito. Ako po kasi ganun employer dyan. So, saka diretso po. So, pagbagsak mo po dito, may trabaho ka na. Hindi gaya ng mga visit-visa na talaga ikaw mas maghahanap mismo kung saan ka talaga mapapadpad. Punta rito, punta ron. Abutin ka ng gutom doon. Kaya kailangan may baong kang tinapay, tubig, ganyan, para makatipid-tipid ka. Kasi kailangan, hindi mo alam kung hanggang kailan yung paghahanap mo na yun. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka makakahanap. Yung budget mo, kung hanggang kailan lang din. Kaya tiyagaan. So, yun lang kabayan, mga pamumuhay dito sa Dubai. Masarap, mahirap. May advantage at disadvantage. Kaya na sinabi ko. Masarap, kasi nakakatulong ka sa pamilya mo. Mahirap kasi malayo ka. Kapag nagkasakit ka, walang mag-aalaga sa'yo. Hindi kagaya pag nandiyan ka sa atin, di ba? Pinagluluto ka pa ng magulang mo. Kundi magulang mo, asawa mo, mga kapatid mo, asikaso ka. Natatanong ka kung kumain ka na. Dito kabayan, pag nagkasakit ka, lahat papasok yung mga kasama mo, maiiwan ka mag-isa. Gutom ka, nahihirapan kang tumayo. Babangon ka kasi gutom ka Wala kang magagawa. Siyempre, hindi kagaya na sinabi ko, hindi ka nila makakasikaso kasi may mga kanya-kanyang pasok at trabaho. So, yan ang mga senaryo dito. So, mag-isip-isip po yung mga nagbabalak bago sumugal o pumunta rito. Pag-isipan po mabuti, pag-aralan, magtanong-tanong, mag-research kung anong lagay para po hindi tayo magsisi. Kasi pagsisisi nga, laging nasa huli, wala naman po sa unahan yan. Wala po sa umpisahan. Lagi pong nasa hulihan. So, yan, na-discuss ko na po sa inyo yung mga salary dito, renta, pagkain, mga gastusin, pamasahe, transportation, at mga essentials na kakailanganin nyo. Yan po ang buhay dito. Malamig sa loob ng bahay. Paglabas mo, mainit. Malamig kasi naka-AC. Yan po ang sitwasyon dito sa Dubai. So, kung may mga komento kayo, tanong, mag-comment lang po dyan, sasagutin ko po kayo kung ano po mga katanungan nyo. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Good luck po, guys. Bye.